ang pinakamataas na pagpupuri ay sa Diyos, ang lahat ng karangalan ay sa Diyos. Kasi hindi ko alam kung sino ang nag-line up nung awit kanina na line up sa song list yung awit para sa mahal na kuya. Sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, don't get me wrong, hindi ko minamasama po at akin pong hindi ko naman ibig na para bang wala akong utang na loob na pagmamahal ninyo, ini-express ninyo, para bang hindi ko na-appreciate. Hindi lamang po sa ganitong pagkakataon ng ating mga pag-aalay na ang dapat bigyan natin ng pagpupuri ang Diyos. Pagpasalamatan higit sa lahat. Kaya huwag nyo nang uulitin, mga kapatid, na magla-line up kayo ng song. Mas mabuti pa nga, kahit hindi na po kayo, alam ko na po yun. Alam nyo bakit ganon, ano? Sa bawat pagkakataon po na nakikita ko kayo na umiibig sa kapatid, umiibig sa kapwa, nararamdaman ko na ang pagmamahal ninyo. Sapat po yun sa akin, mga kapatid. Sapat yun sa akin. It is one way na maipadama din po ninyo sa akin na mahal din ninyo kami. Kasi hindi po rin kami maniniwala naman na mahal nyo kami kung hindi nyo mamahalin ang mga kapatid, hindi nyo mamahalin ang kapatid mo. I-extend po natin ito sa ating mga kapatid, sa ating mga kapwa-tao. Higit sa lahat, huwag nating kalilimutan ang buong puso na pag-ibig, pagmamahal, iukol natin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ipagpaumanhin po ninyo, baka mamaya, masabi ninyo, ikaw na nga ang inawitan. Ay, pagpatawad po ninyo, mga kapatid, mas mabuti na po sa akin yung nasa isang sulok lang, kahit ako po ang pinakawalang kwentang tao para sa lahat ng mga tao na sa buong mundo. Basta't ang mahalaga, alam natin, ang pinakamahalaga sa buhay natin, ang pag-ibig sa pagkilala sa Diyos, pagpupuri sa Diyos, pagmamahal sa Diyos. Kaya tayo nagmamahal sa kapwa, kaya tayo nagmamahal sa kapatid, kaya tayo nagmamahal sa kahit sa mga kaaway. Kasi yun ang gusto ng Diyos, yun ang utos ng Diyos. Walang pikon. Get it straight. Daniel Lozon. Walang utos sa Biblia na sambahin yun. Yan, para maliwanag. Tama rin sinabi ng Panginoong Diyos na kayo'y mga Diyos, pero walang utos sa Biblia na sambahin yung mga yun. Okay, ngayon, Ayan si Dan. ibig sabihin, parehas tayo ng paniniwala. Ibig sabihin, pag sinabi ng Diyos tunay, pag sinabi ng Diyos totoo, pag sinabi ng Diyos na kayo'y mga Diyos, dapat Tunay yun. paniwalaan. Dapat paniwalaan kasi nakasulat. Tama. O ngayon, tanong ko sa yung bago, bro Maximo ha. Sino ngayon ang nangangaral dito sa TikTok? Ano-ano ang pangalan ng mga taong hindi dapat nating paniwalaan na kinokontra ang mga sinabi ng Diyos? Sino? Isa na dyan yung iglesia ni Manalo. Kasi halatang tinututulan nila nakasulat sa Biblia. Maliwanag naman. Kayo'y mga Diyos. Ayun, merong ex-sitter, Brett Mario. Sabi niya, wala daw MCGI. Ayun, si Andaan Her Truth. Nag-record dito automatic sa niya, programa pagka parinig natin ang boses niya, Ano ba yung tanong mo? Sige. Huwag ka nang mag-unmute ka na, huwag ka nang mag-observe, pambira. Alam naman namin ex-sitter ka eh. Tignan natin kasi automatic nagre-record ito tapos i-post niya sa niya Hindi, Tulad nung lang nangyari nung nakaraan. Ang tanong niya yung pakinggan natin Sige. kung ano yung plano niya. Bilang Sige Dan Her ex-sitters, Truth, magsalita ka na. bilang ex-sitters, ano yung tanong mo? Kasi hindi ka naman MCGI eh. Gusto nyo mapanood yung debate namin ni The Hair Truth? Si Bro Dodge yan eh. Sinako ko na yan eh. Gusto nyo mapanood? Panoorin natin. Sige. Si The Hair Truth. Hindi ka mag-mute. Panoorin natin. Sa ako na pala to. Mag-mute. Sa ako na Ka na pala eh. Sinako ko na yan. Maraming beses. Panoorin natin.
Sabihin mo muna na hindi ka Record mo muna, mag-mute. i-record mo muna kasi sayang Eh, para may sabihin post mo muna ka. na hindi ka mag-mute. Hindi ka makakausap ng maayos eh. Bigyan niyo ako kahit 5 minuto. Ang problema kasi sa'yo, Brad Mario, pinapatay mo yung audio, nagkikick off. Huwag ka na magdakaman, di ka naman ninomute. Hindi mo talaga gumawa ng kwento eh. May Oo, nag-mute ngayon pa nga lang. Ikaw lang yung nag-mute. Nga po, ginagawa Oo, mo mga naman kami MCGI, marinig. pumasok kayong lahat, mga MCGI. Pagdoy yata to eh, siya yung nag- Sige na, tumanong ka na. Ano ba yung tanong mo? Sagutin mo nga yung pinararo yung rebulto sa palit ni Daniel Rason. Diyos din ba yun? Ano tanong mo doon? Ito ang masasabi ko lang sa ano, no? Pinaradan yung Baka, rebulto Brad na Brad Mario. sa palit. Baka mag-record ito, Brad Mario, tapos pamalian, mabuti nang sabihin na pagka na-record, automatic, lagay yan sa platform nila. May programa sila kasi. Eh, sagutin mo. Ano? Sagot, ano? Hindi, Okay. Ito sagot ko. Ang mga rebulto, okay lang gumawa niya kung hindi mo sasambahin eh. Kagaya nga merong ang rebulto si Rizal, si Lapu-Lapu, o kung sino-sino man sa ibang bansa. Ang masama dyan kung niluluhuran o pinapasamba. Tanong ko sa'yo, meron ka bang mailalabas? Sinabi ni Brad Daniel, sambahin nyo ang larawang ito. Sabi sa MCGI, may mailalabas ka o wala kang mailalabas? Sinabi ni Brad Daniel. Oh. Sagot. Sagot! Ito bro ah. Ito, hindi. Sa showdown natin. Timek. Isa-showdown kita. Papahiyain kita ngayon. I-record mo. Ito mga kapatid ah. Pag naipakita niya, may record ang kapatid na Daniel at inutusan ng iglesia na sambahin ang larawan na sinasabi niya, talo na ako. Pag wala siyang naipakita, sinungaling to, maninira sa MCGI to, demonyo to. Pakita mo ngayon. Sige, sagot. Ayan mo. Sagot. Sako ka, no? Sa MCGI. Sagot ka. Alis kami sa Sabi mo, MCGI. Diyos-Diyosan yun eh. Sagot ka. Meron ka may papakita o walang may papakita? Sinagot ka ngayon. Excuse me, Sagot. pwede ba magtanong? Di, mamaya ka na. Relax na lang. Sasako natin to. Tumaya na, oo. Sagot. Ano makakasako eh, minumute mo nga. Dami mong palusot. Ang makakasagot dito kasi Sumagot hawak ka. niyo itong platform. Hindi, sumagot ka lang kasi. Sumagot Hindi ka ka. naman minumute eh. Walang makakasagot na Wala Ito, naman sa'yo eh. pakinggan natin mga kapatid ha. Sabihin na natin. Sabi niya, Diyos-Diyosan daw yung pinagawa ng kapatid na Daniel na rebulto. Ang sagot ko naman, hindi magiging Diyos-Diyosan ng isang bagay, maliban na lang kung sambahin at luran. Tanong ko sa kanya, Pinarada kung niya sinasabi yung niya rebulto Diyos-Diyosan. ni Daniel Rason eh. Tanong ko sa kanya, Iyakan na yun. kung Sumagot ka sinasabi niya Diyos-Diyosan, yung ginawa ng kapatid na Daniel, meron ba siyang maipapakita na pinapasamba ng kapatid na Daniel yon at sinabi sa iglesia, luhuran nyo at sambahin nyo ang rebulto. Kala ko pa naman meron ng kapalit si Brother Eddie Soriano. Yung pala o kaya nga yan ang tinatanong ko sa'yo. Paano ka maliligtas? 'Di ba kung ano-ano pinagsasabi mo? 'Di ba kahit maintindihan mo kung ano maintindihan mo, wala namang kinalaman sa kaligtasan. Inilalabag niyo nga Biblia. Tanong ko nga sa'yo. Hindi Huwag mo pa kang rin ba magkakaroon ng ibang Diyos. Sa harap ko, sabi ng Diyos. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Nang kawangis man ng anong anyong nasa itaas. Nasa ibabaw. Sa lupa. Nasa tubig. Sa ilalim ng lupa. Tuloy mo. Huwag mong yuyukuran sila. Paano ka ngayon maliligtas? Isipin mo, ang Diyos Espiritu, tapos ilalagay mo ngayon dyan sa puon. Pinakikitid mo yung ulo mo. Nilalagay mo sa puon. Naintindihan mo ba? Ang Diyos makapangyarihan, hindi kailangan ng representative na walang hininga, walang buhay, na hindi makalakad, may bibig, di makapagsalita. Ipilit mo yang alam mo. Ipilit mo. Ang mga Diyos-Diyosan, mga kapatid, mga ka-Bible study, yun nga, yung ginawa ng mga Israelita, gumawa ng guyang ginto, sinamba nila. Ngayon, may mga nagpapalusot dyan. Ang palusot nila, ang Diyos-Diyosan ika, pagka-anyo ng hayop. Pero pag ika-anyo ng tao, hindi Diyos-Diyosan yun.
Palusot lang po yun, mga kapatid. Mga ka-Bible study. Kasi, ayun ika, ang Diyos-Diyosan ika, yung ginawa ng mga Israelita na guyang ginto. Pagka ika anyo ng hayop, Diyos-Diyosan yun. Pero ika pagka anyo naman ng tao, wangis ng tao, hindi Diyos-Diyosan yun. Hindi ho totoo yun. Bakit? Kaya nga yung pinarada yan sa piyesta ng Diyos nila sa Apalit. Yung kuya nila ay mayroong imahin. Sinakay sa karo, sa float. Maliwanag na yan po ay Diyos-Diyosan yan. Tapos ginawa nyo pa ng kanta. Meron pa silang niletrang awit para sa kanilang mahal na kuya. Ay, ewan ko sa inyo, pagka kayo hindi pa nagising, natauhan sa mga pinaggagawa nyo na yan. Yung ahas na tanso, na ginawa ni Moises, may ginawang Diyos-Diyosan ng mga Israelita. Kaya eto namang Diablo, si Satanas, gustong makita yung katawan ni Moises. Bakit? Gagamitin niya yan para sambahin ng mga Israelita. Nagkakaintindihan po mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube. Bakit? Si Satanas po kasi, pag pinag-aralan mo ang Diablo, siya nga po ang promotor ng idolatry. Sa kanya nagmula yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Basa dito po sa isang talata ng Mateo 4:8 hanggang 10. Ito po nakasulat. Muling dinala siya ng Diablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian nila. Tuloy, sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapakira pa at sasambahin mo ako. Ano ang kondisyones ng Diablo sa Panginoong Hesukristo? O lahat ika ng ito, ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapakira pa at sasambahin mo ako. Ano gusto ng Diablo? Sambahin siya ni Jesus Christ. Ano sagot ng Panginoong Hesukristo? Nang magkagayo sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Ayan po mga kapatid, mga ka-Bible study. Si Satanas, ano ang gusto niyang mangyari? Sambahin siya. Pinapasamba niya si Jesus Christ sa kanya. Kaya yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, kay Satanas siya nang galing. Hindi ba yun nga talaga gusto niya mangyari? Kunin na yung trono ng Diyos, si Lucifer. Kasi ang Diyos ang sinasambi. Siyang nakaupo sa trono Tama po. Ang gusto mangyari ni Lucifer, yung trono ng Diyos, siya na maupo doon. At siya na sambahin ng lahat ng mga nilikha ng Diyos. Naintindihan niyo po mga kapatid, mga ka-Bible study sa Facebook Live, YouTube Live. Si Satanas ang hinahangad niya yung pagsamba. Yun ang gusto niyang mangyari. Mawala ang pagsamba sa Diyos at mapunta na sa Kanya. Anong katunayan na ganun nga ang gusto ng Diablo ni Satanas? Siya na ang maging Diyos na sasambahin. Ikalawang Korinto 4:4. Ito po mababasa natin. Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya. Ang Diyos ng sanglibutan, si Satanas yan. Ang Diablo po, ang Diyos ng sanglibutan. Ano po ang sabi? Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Si Satanas, ang Diablo, tinatawag na Diyos ng sanglibutan. Ano ginagawa ng Diyos ng sanglibutan ni Satanas? Binubulag ang pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya.
Kaya nga po itong mga dati nating mga kasamahan sa MCGI, may nagtanong sa akin, Brad Willie, bakit kaya hindi maintindihan ng mga nasa MCGI yung mga nangyayari na yan? Yung kanilang kuya, meron na ngayong rebulto. Kasi sila merong piyesta ng Diyos eh. Nakita nyo po, yung kanilang leader, may rebultong ginawa na mayroon pang kasamang pulis eh. Pinaparade sa kanilang piyesta ng Diyos eh. Ba't hindi nila makita na yung kanilang tinututulan sa Katoliko, ginagawa na nila ngayon? Yung kuya nila ang patron ng mga pulis. Patron ng kapulisan. Kasi siya nagbibigay ng ayuda, tumutulong sa mga pulis. Nung sila po'y magpiesta ng Diyos, mayroong karo, may float na ginawa at nandun po yung rebulto noong kanilang kuya. Brad Billy, pati hindi nila maintindihan na yan ipagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasi nga dahil binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya kasi kako sila mga fanatics. Mga hindi naman talaga sa Diyos sumasampalataya kaya hindi nila makita dahil sila mga binulag na ni Satanas. Ako po kasi mga kapatid, mga ka-Bible study, pagkapat ako po'y nasa MCGI nung araw, bukas pa rin ang isip ko eh. Hindi naman kasi ako sa tao umanga eh. Hindi ako believe sa tao eh. Ako po'y binantayan ko si Brad Eli sa kanyang mga tinuturo nung ako'y kasama niya. Bukas ang mata ko, bukas ang isip ko. Kaya nung makita ko na mayroon ng mga maling nangyayari at papunta na nga sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, idolatry na ang ipinapasok, doon ako bumitaw. Pasalamat ng Kapatiran, 2009, October, nagturo si KDR, mas mapalad ang mga nakakita at sumampalataya kay Brother Eli kaysa mga nakakita at sumampalataya sa Panginoong Heso Kristo. O yan. Noong yan bitawan ni KDR, naramdaman ko, idolatry na to. Pagsamba na ito sa Diyos-Diyosan. Inaalis na ang pananampalataya sa Diyos, kay Jesus Christ, at ibabaling na kay Brad Eli. Kaya po ako'y nagpasyang tumiwalag noong 2009. Sa mga narito sa Facebook, YouTube, kung natatandaan nyo po yung pasalamat, October ng 2009, dyan po yan sinabi ni KDR. Inintay ko namang yan ay ituwid ni Brad Eli, i-correct, pinabayaan niya. O kaya ako ay nagdesisyong umalis na. Kasi nga, maliwanag na yun po'y pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ngayon po, ang tanong ganito, gaano kabigat na kasalanan ang pagsamba sa Diyos-Diyosan? Si Satanas ang promotor ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya siya interesado doon sa katawan ni Moises, gagamitin niya yon bilang Diyos-Diyosan para sambahin ng mga Israelita. Gaano ba kabigat na kasalanan ang pagsamba sa Diyos-Diyosan? Basahin natin, Exodo 32:19, patuloy. Ito po ang ating mababasa. At nangyari paglapit niya sa kampamento na kanyang nakita ang guya at ang sayawan. Galing sa bundok si Moises, kinuha po niya yung 2 tapyas na bato, yung 10 Commandments. Kung inyo pong napanood yung movie, pagbaba niya sa bundok, eto na bumungad kay Moises. Nakita niya na doon na yung guyang ginto. At yung mga Israelita nagsasayawan na. At ang galit ni Moises ay nag-init at kanyang inihagis ang mga tapyas na nasa kanyang mga kamay at nangasira sa paanan ng bundok. Yung 2 tapyas na bato na kanyang daladala. Sa galit ni Moises
Inihagis niya eh. Ha? Yun huy, nabasag. Nasira yun sa paanan ng bundok. Tuloy ang basa. At kanyang kinuha ang guya na kanilang ginawa. Yung guya, ano yan eh, patang baka. Maliit na baka yung guya. At kanyang kinuha ang guya na kanilang ginawa. At sinunog ng apoy. At giniling hanggang sa naging alabok. At isinaboy sa ibabaw ng tubig. At ipinainom sa mga anak ni Israel. Yan ang ginawa ni Moises dun po sa guyang ginto na Diyos-Diyosan na ginawa ng mga Israelita. Tuloy ang basa. At sinabi ni Moises kay Aaron, anong ginawa ng bayang ito sa iyo? Na dinalhan mo sila ng isang malaking sala. Kasi pag alis ni Moises, akyat niya sa bundok, naiwan sa pangangalagan ng bayan, Israel, si Aaron. Siya naging caretaker. Siya na po yung naiwang leader si Aaron Pero doon nangyari yung ang mga Israelite sumamba sa Diyos-Diyosan noong si Aaron na yung naiwan sa kanila. Kaya ang tanong ni Moises kay Aaron, anong ginawa ng bayang ito sa iyo na dinalhan mo sila ng isang malaking sala? Malaking kasalanan yun tuloy. At sinabi ni Aaron, huwag mag-init ang galit ng aking Panginoon. Iyong kilala ang bayan na sila mahilig sa kasamaan. Yun naman ang sagot ni Aaron sa kanyang kapatid. Magkapatid sila. Mas matanda lang si Aaron. Kilala mo naman ika ang bayan. Sila mahilig sa kasamaan. Ang punto ko po ganito, mga kapatid, mga ka-Bible study. Si Aaron, hindi niya nagawang mapangalagaan ng ang bayan. Siya napasunod Noong mga Israelita kasi sabi, noong mga Israelita, Aaron, asan na si Moises? Ang tagal-tagal na niya, hindi pa siya bumabalik, baka namatay na siya. Sabi noong bayan, Aaron, igawa mo kami ng Diyos na aming sasambahin. At para kami makapagpasalamat. Ang ginawa ni Aaron, hiningi niya yung mga hiyas na ginto noong mga Israelita at yun, ginawa nilang Diyos-Diyosan. Pinangunahan ni Aaron. Ngayon, naalala ko po noong araw, abot ang pagmamalaki noong mga fanatics dito sa mga leader ng MCGI. Nagkakaroon kami ng usapan nung araw sa The Bereans, yung chatboard. Nung panahon na yon, mga 2010, 2011, chatboard sa Bereans. Sabi nila, kung papaanong si Moises na sugo ng Diyos, may assistant na Aaron. Si Brad Eli Ika, mayroon ding assistant, si Kuya. Ganon sila si Moises, may Aaron. Si Brad Eli, may Kuya. Akala nila tututulan ko yung sinasabi nila. Sabi ko, tama. Tama talaga ka kung yung kuya nyo, yun yung Aaron. Kasi kako, yung Aaron na yan, lampa yan, lampa. Nagulat sa akin yung mga fanatics Sinang-ayunan ko sila, hindi na ako kumontre. Sabi ko, tama, eksakto. Kung paano si Moises may Aaron, si Brad Eli, merong kuya. Parehas ka ako yung Aaron at kuya ninyo, parehong lampa yan, lampa, walang tuhod. Nakaka ko yung Aaron na yan, promotor ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Si Aaron ka ako nanguna para gumawa ng Diyos-Diyosan sa mga Israelita. Ito ka kung kuya ninyo, siya promotor ng pagsamba sa Diyos-Diyosan kay Brad Eli. Hinihikayat kayo na mas mapalad na kayo pagka si Brad Eli ang inyong nakita at sinampalatayanan. Naloko na. Kaya nagulat sila sa akin nung yan po ay akala nila tututulan ko. Hindi, sinang-ayunan ko
Ngayon, eto na, nangangatwiran itong Aaron kay Moises na ganyan talaga kayang bayan. Alam mo naman na sila mahilig sa kasamaan. Tuloy natin ang basa. Sapagkat kanilang sinabi sa akin, igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Sapagkat tungkol sa Moises na ito, na lalaking nagsampa sa amin mula sa lupain ng Ehipto, ay hindi namin maalaman kung anong nangyari sa kanya. At aking sinabi sa kanya, aking sinabi sa kanila, sino mang may ginto ay mag-alis, na anupat kanilang ibinigay sa akin, at aking inihagi sa apoy, at lumabas ang guyang ginto. At nang makita ni Moises na ang bayan ay nakakawala, sapagkat pinabayaan ni Aarong makawala nang maging isang kabiruan sa gitna ng kanilang mga kaaway, ay tumayo nga si Moises sa pintuang daan ng kampamento at nagsabi, sino mang sa Panginoon ng kiling ay lumapit sa akin. At ang lahat ng mga anak ni Levi ay nagpipisan sa kanya. Dahil nandiyan na nga, yung mga Israelites, sumasamba na puro sa guyang ginto. Sabi ni Moises, siya nagsalita, sino mang sa Panginoon ng kiling, lumapit sa akin. Sino man ikang sa Diyos ang kiling, sa panig ng Diyos, lapit sa akin. Yung mga anak ni Levi, lumapit kay Moises. Tapos, at sinabi niya sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, ipatong ng bawat lalaki ang kanyang tabak sa kanyang hita, at yumaon kayong paruot parito sa mga pintuang daan sa buong kampamento, at patayin ng bawat lalaki ang kanyang kapatid na lalaki, at bawat lalaki ang kanyang kasama, at bawat lalaki ang kanyang kapwa. Tuloy, at ginawa ng mga anak ni Levi ang ayon sa salita ni Moises. At nabuwal sa bayan ng araw na yaon ang may 3,000 katao. Mga kapatid, mga ka-Bible study, ano ang naging hatol na parusa diyan sa mga sumamba sa Diyos-Diyosan sa guyang ginto? Ang hatol po'y death penalty. Gaano karami po yung pinatay na mga sumasamba sa Diyos-Diyosan? 3,000 po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Nakita niyo po kung gaano kabigat na kasalanan sa Diyos yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Mga Israelita po na sumamba sa guyang ginto. Ito utos ng Panginoon, patayin lahat ng mga sumamba na yan sa Diyos-Diyosan. 3,000 katao po yung pinatay. Yan po'y sa panahon ng Israel. Physical death penalty. Amen. Yan po'y sa panahon ng matandang tipan. O ngayon, sa bagong tipan, sa New Testament, gaano kabigat na kasalanan ang pagsamba sa Diyos-Diyosan? Basa sa unang Korinto 6:9 hanggang 10, ganito po nakasulat, o hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos. Nakikinig po ang mga nasa Facebook, nasa YouTube. Sa panahon ng bagong tipan, yung mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, sumasamba sa Diyos-Diyosan, ano po ang penalty naman? Kung sa Israel, physical death penalty, sa bagong tipan, sinasabi po, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Hindi maliligtas. Amen.
walang kaligtasan ayon sa Biblia ang sino mang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang mga Diyos-Diyosan, mga kapatid, mga ka-Bible study, yun nga, yung ginawa ng mga Israelita, gumawa ng guyang ginto, sinamba nila. Ngayon, may mga nagpapalusot dyan. Ang palusot nila, ang Diyos-Diyosan ika, pagka-anyo ng hayop. Pero pag ika-anyo ng tao, hindi Diyos-Diyosan yun. Palusot lang po yun, mga kapatid. Mga ka-Bible study. Kasi, ayun ika, ang Diyos-Diyosan ika, yung ginawa ng mga Israelita na guyang ginto. Pagka ika-anyo ng hayop, Diyos-Diyosan yun. Pero pagka-anyo naman ng tao, wangis ng tao, hindi Diyos-Diyosan yun. Hindi ho totoo yun. Bakit? Sa 4:13 po ng Deuteronomio. 4:16 ng Deuteronomio. Ito po ang ating mababasa. Baka kayo'y mangagpakasama at kayo'y gumawa sa inyo ng isang larawang inanyuan, nakawangis ng alinmang larawan, nakahawig ng lalaki o babae. Ayon. Kaya yung mga nagpapalusot na ang Diyos-Diyosan lang daw yung mga inanyuan na hayop. Pero pagka ang anyo naman, ang wangis tao, hindi Diyos-Diyosan yon, palusot lang po yon. Bawal din po ng Diyos yun. Kaya nga yung pinarada yan sa piyesta ng Diyos nila sa Apalit. Yung kuya nila ay mayroong imahin. Sinakay sa karo, sa float. Maliwanag na yan po ay Diyos-Diyosan yan. Tapos ginawa nyo pa ng kanta. Meron pa silang niletrang awit para sa kanilang mahal na kuya. Ay, ewan ko sa inyo, pagka kayo hindi pa nagising, natauhan sa mga pinaggagawa nyo na yan. Sa Biblia, ang inaawitan, ang Diyos. Magsiawit kayong may biyaya sa inyong mga puso sa Diyos. Amen. Colosas 3:16, mababasa po yan. Ang pag-awit po sa Diyos. Ba't naman? Pati inyong leader, pati yung nagpapakilalang sugo sa inyo, kailangang awitan. Hindi na kayo natuto. Nung araw ko pa sinasabi, mali iyan. Gagawa kayo ng awit patungkol sa sugo. Sinugo ng Diyos upang mangaral. Ayun, yun yung niletrahan nila para kay Brad Eli. Kaya't salamat sa iyo. Salamat sa iyo sa isang katulad mo. Ayun, ang naglo-glorify yung yung tao Ang naitataas yung yung tao, yung kanilang kinikilalang sugo. Pero yung nagsugo, yun ang nababali, wala. Naloko na. Yan ang problema sa maraming mga fanatics. Sa tao na nababaling. At yung Diyos ang nababaliwala. Tayo po, mga kapatid, mga ka-Bible study, hanggang sa panahon natin ito, tinuturo natin kung ano yung nasa Biblia. Ang Diyos lamang po ang dapat sambahin. Hindi dapat ang tao ay kasama sa sasambahin. Amen. Hindi dapat sasambahin yung mga larawang inanyuan, yung mga imahen, yung mga ribulto. Amen. Bakit? Kasi yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, mabigat na kasalanan yan sa Diyos. Death penalty sa panahon ng Israel, sa matandang tipan, sa bagong tipan, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ang katunayan po, Galatia 5:19.
hanggang 21, at hayag ang mga gawa ng laman sa makapid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, talatang 21. Tuloy natin. Mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito, tungkol sa mga bagay na ito, ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo. Tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. 2 beses po inulit ng Apostol Pablo na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan hindi magmamana ng kaharian ng Diyos.